Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 1, talata 29 hanggang 34. Ang sabi po dito, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparito, nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. So dito mga kapatid, ito ay testimony o patutuo ni Juan Bautista kung paano niya nakilala si Jesus, na siya yung tinutukoy ng Diyos na nagsugo sa kanya, na siya yung kuldero na magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa, no, na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So may kita natin na dito nang tinawag si Juan Bautista, merong specific na panawagan sa kanya, may specific na instruction sa kanya. No, katulad kay Moises, no, nang tinawag si Moises, may specific na misyon si Moises para ilabas ang bayan ng Israel sa Egypt, di ba? Ganoon naman kay Juan Bautista, yung kanyang misyon. So, bawat naglilingkod sa Panginoon, merong mga instruction, meron tayong misyon na dapat nating gampanan, na dapat nating gawin. No? Yung itinuturo at ipinagagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At dito ay makita natin na yung pagkasabi sa kanya, na nagsugo sa kanya, no, na bababa yung espiritu sa isang tao, siya na yun, no, yung kuldero ng Diyos. So, dito mga kapatid, sabi niya doon, siya ang tinutukoy kong sa sinasabi kong dumarating na kasunod ko ay isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak, no? May kita natin dito na kahit ng time na ito, si Juan Bautista ay kinikilalang propeta no? Talagang tanyag sikat siya ng panahong ito. Pero hindi niya itinaas yung sarili niya, kundi pinakilala niya na yung susunod sa akin ay mas higit sa akin. Diba? Kasi alam niya na sinugo lang siya eh. Siya lang yung parang forerunner eh. Siya lang yung maghahanda ng daan ng ating Panginoon. Hindi siya yung talagang importante. Di ba? Hindi pareho dito sa mundo minsan eh, no? Kung sino yung mga alalay, sila pa yung minsan yung akala mo sila yung boss, no? Akala mo sila yung sila yung talagang VIP, di ba? Minsan kung sino yung mga alalay, kung umasta sila yung parang sila yung importante, no? Pero dito hindi eh, no? Sa pangangaral ni Juan Bautista, palagi niya sinasabi na ang susunod sa akin ay mas higit sa akin, mas dakila sa akin, di ba? So dito may kita natin, hindi niya kilala pa eh, hindi niya panlubusan, sinabi doon eh, hindi niya panlubusan kung sino talaga itong magiging kordero ng Diyos, di ba? Bagamat na sila ay second cousin, kasi si Maria at si Elizabeth ay first cousin, ay may instruction eh. Ang instruction kasi sa kanya, nang nagsugo sa kanya, walang iba ang Diyos, na ang magiging patunay na ito yung kordero na aalis ng kasalanan sa libutan ay sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo doon sa tao.
no, at mananatili ito, no? Yun ang confirmation eh, di ba? Kasi yun ano eh, yun ang palatandaan, yun talaga yung sign, yun ang confirmation na ito na yung hinihintay mo, di ba? So, nang time na yun, nakita na ni ano eh, kasi bago pa mangyari, no, yung pagbaba ng banal na espiritu kay Jesus, meron nang sinabi sa kanya ang Diyos na ganito yung mangyayari. Di ba? So, dahil nangyari na yon, alam na ni Juan Bautista ng time na yon na itong si Jesus na, ito na yung kuldero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Even though na may idea siya, pero hindi niya pa, sabi nga doon eh, hindi niya pa lubos na kilala eh. Di ba? Basta alam niya lang, may instruction sa kanya ang Diyos, di ba? Pero na-confirm yun, na lubusan niya nakilala na ito na nga, si Jesus na nga, ano, yung kuldero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam naman natin dati, kapag gusto mong maging malinis sa iyong kasalanan, nag-o-offer pa dati, di ba? Ng mga tupa, di ba? Ng mga kalapati, depende sa kakayanan, no? Para sa kapatawaran ng kasalanan. So, tayo yung nagdadala ng sarili nating i-offer na hayop para sa ating kasalanan. Pero ito yung pagkakaiba, ang Diyos ang nagdala. No? Siya yung nagdala. Kaya nga sabi, kuldero ng Diyos eh. Diba? Siya yung nagdala. No? Kasi yung offer natin, ano lang yun eh, sabi nga, atonement lang. Diba? Tinatabunan lang yung kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, di ba? Tinatabunan lang. Yung kasalanan nandito pa rin. Tinatabunan lang, di ba? Pero yung kay Jesus, talagang tinanggal, di ba? Kasi koldero na mismo ng Diyos eh. Ibig sabihin, dahil Diyos ang nagdala doon, no? Yung kanyang dakilang pag-ibig na sinasabi sa John chapter 3:16, di ba? Na dakilang pag-ibig ng Diyos, inoffer niya yung anak niya. Ito na yung koldero, dala niya, di ba? Na ito na yung ito yung pinaka-perfect na mag-aalay ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Kaya nga sabi doon sa may verse 33, no, hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin, ang nagbautismo, upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin. No? Makikita mo ang Espiritu, nabababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Diba? Nakita ko ito at pinatutunanan kong siya ang anak ng Diyos. Diba? So, andun dun eh, no, na pinapakita at yung pinapahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang anak ng Diyos. Diba? Na sinasabi rin, ano, nandiyan 3:16 na sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sino mang manalig manampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So ito'y pinatutunayan ni Juan Bautista. Ganun kahalaga yung patutuo ni Juan Bautista kasi nga kinikilala siya na propeta, no? Sugo ng Diyos. Kaya yung testimony niya, napakalaking impact, no? Malaking bagay po yun na yung pagtayo niya bilang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Diba? Kasi kinikilala siya eh. Tinitingala siya, nandun yung respeto ng tao sa kanya. Kaya nga, yung testimonya niya, talaga, malaking bagay. Diba? Hindi yung katulad ng isang tao, kung hindi naman maganda yung influensya mo, hindi naman maganda yung pangalan mo, o hindi ka naman kinikilala, yung sasabihin mo, hindi paniniwalaan yun eh. Kasi bakit, sino ba yan? Di ba? Pero dito, talagang malaki. No? Lalo na doon sa mga inabot ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Juan Bautista na nagsisi at nagpabautismo, mga follower na yun eh. Di ba? May paniniwala na yun eh. At palagi sinasabi ni Juan Bautista, yung susunod sa akin, mas dakila kaysa sa akin. Kaya kahit yung mga taong nabautismuhan na ni Juan sa tubig, ay talagang nandun yung pagnanasa talaga nila, no? Na yung desire nila
na makilala rin, no? Sino ba itong sinasabi ni Juan na ito, ni Juan Bautista na masigit kaysa sa kanya. Amen. Kaya dito may kita natin na sa paglilingkod ni Juan Bautista, patuloy niya pa rin na nire-represent o pinipresenta ang ating Panginoon. Diba? Yun naman talaga yun talaga sa paglilingkod. So sa bawat na nagmi-mission, sa bawat tinatawag ng Panginoon, ang pinaka-mission natin is ipakilala si Kristo. Kasi si Kristo lamang ang magiging ang sagot, no? Upang ang ating kasalanan magkaroon ng kapatawaran at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Maibalik yung ating relasyon sa Diyos at makasama ang ating Panginoon sa pagdating ng panahon, no? Na ang bawat mananampalataya ay titipunin sa kanyang kaharian. So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.